Huling Pitong Wika, paghihimay sa mga makabuluhang mensahe ng Panginoong Hesukristo sa krus, laan ay pag-asa at kaligtasan sa sanlibutan. Nagpapatuloy po ang ating Holy Week Special dito sa FEBC Philippines. Magandang araw sa inyo mga kaka-join lang dito sa broadcast na ito. Special presentation po ito at hinihimay natin at inaaral ang 7 huling wika ng ating Panginoong Jesus sa Biyernes Santong ito. At sa huling wika na ating tutunghayan, itong Father, I entrust my spirit into your hands. Ito po ang huling winika ni Jesus, ang kanyang ikapitong wika. May malalim na kahulugan ang wikang ito para sa ating lahat. At I hope hindi lang lalim ang makita natin, kundi personal na elemento nitong wikang ito para sa atin. Para sa ating lahat na nakikinig, sumusubaybay na may pangangailangan, may pagkauhaw, at mayroong may hinahanap ng magtatanghaling tapat na po hanggang sa ikatlo ng hapon. Nabanggit po ni Bishop earlier today, nagdilim sa buong lupain. Nawalan ng liwanag ang araw. At ang tabing sa templo, yan po ay napunit sa gitna. At sa pagkakataong iyon, sa moment na iyon, sumigaw ng malakas ang Panginoong Jesus, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Namatay si Jesus. Nang nanalangin, Father, into your hands I commit my spirit. Tanda ng kanyang pagsuko sa kalooban ng kanyang ama. Pagsuko sabay ng kanyang pamamahinga. Dito nadama ang malalim na relasyon ng ating Panginoon mismo sa kanyang ama, gaya ng isang batang nakatulog sa mga bisig ng pagmamahal ng kanyang ama. Napakagandang image yun. Yung parang humimlay. Yes. Samahan po natin si Bishop Pio Tica ng Malabon International Baptist Church para sa pag-aaral na ito. At kung anong ibig sabihin nito para sa atin ngayon. Bishop Pio Tica. Narito ang mga araling iniwan sa atin sa paghimay sa ikapitong wikang binitawan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, kasama si Bishop Pio Tica. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat mayroon pong isang istasyon ng radio, Far East Broadcasting Company, na patuloy na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kauna-una ang pagkakataon po, batang-bata pa ako, halos ay sanggol pa nang mabigyan kami ang aking tatay ng isang PM radio na kanyang ginamit ng evangelism diyan sa Dumagat, sa Sierra Madre Mountain, sa Tanay. At salamat po na hanggang ngayon nagpapatuloy at ating pong tinatalakay ang huling 7 wika ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po niyo ang Panginoon, ang kanyang buhay ay punong-puno ng panalangin. Nagsimula siya sa kanyang ministry sa pamamagitan ng panalangin. 40 araw at 40 gabi nandun siya sa ilang at nananalangin. Kinakalaban siya ni Satanas. At makita yung Panginoon, mababasa natin na bawat daling araw, gumigising siya at nananalangin. Sa harap ng 5,000 tao na gutom, ay binigyan siya ng 5 tinapay at 2 isda. At bago niya hinyain, pinagputol-putol ito at ipinakain sa, humigit-kumulang actually, sa 10,000 tao. At ito yung sa pamamagitan ng panalangin. Maging sa, makikita niyo sa Kalbaryo, ang Panginoon ay nananalangin. At maging doon siya arestuhin, ay inaresto siya sa panahon ng kanyang pananalangin doon sa halaman ng Gethsemane. At ang ating tatalakayan ang 7 wika at ito po ang huling panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, ang huling 7 wika po ay
Yung tatlo diyan ay panawagan sa Diyos. Yung una at ang pang-apat at itong ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa panalangin tumatawag sa Ama. At makita po natin dito, itong huling-huling panalangin ng Panginoong Jesucristo ay isang panalangin. So, sinimulan at winakasan ng Panginoon ang kanyang buhay sa pamamagitan ng panalangin. At babasahin ko po sa inyo ang panghuling pitong wika ng Panginoon. Pampitong wika sa Lucas 24:46. At nang makasigaw ng may malakas na tinig si Jesus, ay sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu, at palibhasa ay nasabi ang gayon ay binigay niya o pinawalan ang kanyang espiritu. Ngayon, nang makita ng centurion kung ano ang nangyari, ay niluwalhati niya ang Diyos at nagsasabing, tiyak na ito ay isang matuwid na tao. Biyayaan naman ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Nasa Kalbaryo ngayon, nahayag ang pinakamapait, pinakamalupit na kapahayagan ng galit ng tao. Pinako nila ang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos ng kaluwalhatian. Dito rin naman sa Kalbaryo, kung ating alalahanin, dito po nahayag ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa kabila ng kanilang ginawang kataksilan sa Panginoon. Sa kabila ng walang kasalanan ng Panginoon, siya po lamang ang tao na nilitis ng matamang paglilitis ng mga gobernador at hukom noon, si Herodes. At sabi ni Herodes, ibalik mo siya kay Pilato, walang kasalanan. Pagdating po kay Pilato, 3 beses sa kanya sinabi, wala akong makitang kasalanan. In other words, he was not guilty as charged. Pero makita po natin, siya lang po ang marahil isang tao na hinatulan, na walang kasalanan. Subalit ipinako pa rin sa krus at hinatulan ng kamatayan. Kamangha-mangha. Ang lahat po ng ito'y nangyari para sa atin, para sa inyo. Lahat ng karumihan ay ginawa laban sa ating Panginoon. Ang 7 wikang ito, kung ating babasahin sa King James Version, ay meron lang 47 words at sa Old Tagalog Version ng Bible ay 54 words. Ang mga salita ito na nagpabago ng buong daigdig at nagpabago ng buhay ng tao. Unahin po natin itong panalangin ng Panginoon. Father, into thy hand I commend or commit my spirit. Sa iyo pinagtitiwala ang aking espiritu, Ama. Una sa lahat, ito po ay panalangin ng pagtitiwala. Pinakamalungkot na balita siguro sa tao, yung sabing malapit ka na mamatay o may taning na ang buhay mo. Ang pinakamalungkot na maririnig natin yung naghihingalo si ganon. At gagawin na lahat kung may pera, gagastos ng malaki para lang mailigtas ang buhay. Ang pinakamalupit na kaaway ng tao na wala pa nagtatagumpay ay kamatayan. Sa harap ng pagkakataong iyon sa gitna ng hirap ng ating Panginoon, ay nakarap siya sa pangit na anyo ng kamatayan. At marahil nakangisi ang masamang espiritu na siyang pinanggalingan ng lahat ng galit na ito upang siya patayin at ipako sa krus. Pero hindi panalangin ng pagtitiwala. Sa lahat po ng pang-uuyam ng mga tao ron, lahat ng halakhakan ng mga tao, siya nanampalataya sa kakayahan ng Diyos. Ang sabi niya, Ama, sa iyong kamay, tinitiwala ko ang aking espiritu. Sa kakayahan ng Panginoon, ipinagtiwala ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buong kaluluwa sa kanyang Ama. Naalala niyo, ang kamay ng Panginoon, pagka po pinagtiwalaan mo, hindi kayo mapapariwara. Pagka pinagtiwala niyo sa Panginoon, ang lahat-lahat sa kamay ng Diyos, ang kamay ng Diyos ay nagliligtas. Natatandaan niyo, nung ayaw ni Paraon na palabasin ang Israel, nagtiwala po sa pamagitan ni Moises, ay nagtiwala sila pinalabas ang 1.5 million na tao sa pagkaalipin sa Ehipto. Humigit kumulang sa 200 taon na sila inalipin ng Ehipto. Pero sa isang iglap, halos wala pang isang buwan ay nakalabas ang 1.5 million. Subalit sila nalagay sa alanganin nung sila humarap sa harap ng Red Sea. Wala silang tatakasan, hinahabol sila ng mga Ehipsyo, nakahandang patayin, nakahandang ikulong, nakahandang parusahan muli. Pero nagtiwala si Moises sa kamay ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, sabihin mo, fear not, stand still and see the salvation of the Lord.
at binuksan ng Diyos ang Red Sea at tumawid ang meron 1.5 million na Israelita. Kung pagtiwalaan mo kamay ng Diyos, anumang problema mo, hindi ka mapapahiya at hindi ka bibiguin. Ang kamay ng Diyos ay laging may kahabagan. Ang kamay ng tao ay malupit. Nakita po ninyo, ang Panginoong Hesus itiniwala ang kanyang sarili. At kung titingnan po natin sa mga taong bagay, ay makita po natin itong ginawa ng mga tao sa kanya. Nagtiwala siya sa isang tao, isa sa kanyang mga alagad, at siya ipinagkanulo, pinagtaksilan ng taong tinawag pa niyang kaibigan. At nakita po natin siya magtiwala sa huwes o sa hukom na siya na lang makapagpapasya. Sabi nga ni Pilato, ako ang pwede magpalaya sa iyo. Ako may karapatan, ako may kapangyarihan, palayain ka o ikulong ka. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, walang kapangyarihang hindi galing sa Diyos. At siya ay nilitis, tinanong 3 beses at ang kanyang deklarasyon, walang kasalanan ang taong ito. Ngunit ano po nangyari? Kumbaga sa ating salita ay ang kapalaran ng Panginoong Jesucristo ay nasa kamay ng hukom na ito. Subalit yung bagay na yan ay kabiguan pa rin sapagkat siya ay hinatulan pa rin ng kamatayan sa kabila ng kanyang kapahayagan na walang kasalanan ang taong ito. Anya ako kayo magtiwala sa kamay ng Panginoon. Hindi po kayo mahiya. Makapangyarihan yan. Ang pangalawa, nakita natin hindi lang panalangin ng pagtitiwala at hindi panalangin ng kapayapaan. Isipin niyo sabi, Father, into thy hand. Merong mga namamatay talaga. Sasabihin niya, ay pagod na ako. Gusto ko na malagot ang buhay ko. Di ba? Yung iba na may sumisigaw, nagnanais pa mabuhay. Ang iba naman ay may sabing, hindi pa ako nakahanda o marami pa mga bagay. Pero ang Panginoon ay hindi nagkaroon ng depression nang siya humarap sa kamatayan. Ang Panginoon na siya humarap sa kamatayan at nakangisi sa Kanya ang pangit na anyo ni kamatayan. Pero wala siyang magawa, walang magawa si kamatayan, kundi maghintay lamang sa gagawin ng Panginoon. Kaya makita natin, hindi nagsabi ito, marami namamatay, maawa kayo sa akin. No? Yung aking tiyuhin, batang-bata pa ako noon, ay pinagbilin sa akin. Sabi niya, Pio, kahit ako'y bata, siguro ako'y high school, ay nagkukwento ko ng tungkol sa banal na kasulatan. At sabi niya sa akin, yung huling pag-uusap namin, Pio, kwentuhan mo ko ng tungkol kay David at si Goliath. Kaya kinwentuhan ko siya sa akin nalalaman. At ang kanyang huling samo ay, Pio, huwag mong pabayaan ang mga pinsan mo. Sabihin mo sa aking asawa, huwag niya pabayaan ang aking mga anak. At unti-unti, kitang-kita ko, unti-unting naghihingalo. Hindi siya nagwawala sapagkat nakilala niya ang Panginoon. Huminga siya ng malalim at iyon, tapos ng buhay. May mga namamatay na mapayapa, mayroon naman ng mamatay na nagmamakaawa. Kaya makita natin dito ang ating Panginoon pahingang-pahinga, payapang-payapa. At sapagkat alam niya, kilala niyo kanyang pinagtitiwalaan. Payapa sapagkat sa harap ng kamatayan at kawalan ng pag-asa, kilala niyo kanyang Ama na mapagkakatiwalaan. Kanino kayo nagtitiwala? Kayo niyo pinagtitiwala ang inyong kinabukasan. Kayo niyo pinititiwala ang inyong sambahayan. Kayo niyo tinitiwala ang inyong kabuhayan. Pagtiwalaan sa tao at marami ng kwento niyan. Nagtiwala si ganun, miski po sa gawain ng Panginoon. Ipinagtiwala ng isang pastor, may pupuntahan ng pastor, o maraming magsasabbatical leave, yung pumalit sa kanya ay pagbalik niya, wala na yung church niya, naagaw na. Agawan na rin. At makikita po nyo, yan sa lahat, yan ang reglamento ng ating lipunan. Halos agawan. Gusto mo magtiwala. Siguro kayo nakikinig ay nabigo na. Siguro meron dalaga o binata nagtiwala sa kanyang girlfriend o boyfriend. At ano nangyari? Pagkatapos lapirutin ang kanyang buong kapurihan na parang bulaklak ng lapirot ay iniwanan siya. Pagkapait-pait na karanasan. Maraming kwentong ganyan. Sa isang tunay na nagmamahal na misis, iniiwanan ng asawa. Hindi mapagtiwalaan. At di ba pa mga bagay, kapos ang ating kwentuhan ngayon kung sasabihin kayo. At kayo nakikinig, nalalaman yung sinasabi ko. Pero ang sarap magtiwala sa Diyos. Kung may problema kayo sa inyong negosyo, tawagin niyo ang Panginoon. Isama niyo ang Panginoon.
pagtiwalaan yung Panginoon at ang inyong mga problema, itiwala niyo sa Kanya. Kung may problema ko sa tahanan, itiwala niyo sa Panginoon. Marami na pong may problema sa anak na ipinagtiwala sa Panginoon kanilang anak at ang Panginoon ay gumalaw at niligtas ang kanilang anak. Marami ang papatotoo mga kabataan yan. Marami ang papatotoo Mrs. at Mr. ng kaayusan, inayos ng Panginoon ng kanyang pamilya. Kaya ang sarap pagtiwalaan ng Panginoon. Ito yung sabi ng Panginoon, panalangin payapang-payapa, di ba? May kapayapaan. Ama, sa iyo ko po itinitiwala o pinagtitiwala ang aking espiritu. Kabiguan ng ginawa ng tao sa kanya. Pero alam niya ng Panginoon, ang Ama ay mapagtitiwalaan. Alam niya ang kanyang pupuntahan. Kaya masasabi niya, Ama, sa mga kamay mo, itinitiwala ko ang aking espiritu. Ganon kapayapa. Hindi sinisisi ganun to. Hindi niya sinisi Judas. Hindi niya sinabi, kaya ako nagkaganito dahil kay Judas. O walang sinisi, kundi alam niya, sapagkat alam niyang pupuntahan niya. Kaya malakas ang kanyang loob na harapin ang kamatayan. Alam niya ang kanyang patutunguhan. Kumusta naman kayo? Kayo nakikinig. Alam ba niyo kung saan kayo pupunta? Kung dumating at dumalaw ang mapait na kamatayan. Dumarating yan bigla, hindi natin alam. Meron mga taong nagbabalak magsisi ng alas 12 ng tanghali, namamatay ng alas 11:30. Hindi natin alam. Ano ho? Sapagkat nakatakda ito. Pero ang pinakamaganda ay harapin ang kamatayan na nakahanda tayo. Sapagkat alam natin ang ating patutunguhan. Ang sinabi ni Paul, absent from the body and present with the Lord. Nakita po niyo yung pagtitiwala ng Panginoon sa harap ng pinakamatindi, pinakamakapangyarihang kaaway ay ang kamatayan. Payapa ang ating Panginoong Kristo na nagsabing yung huling-huling wika niya sa krus ay sinabi niya, Ama, sa iyong kamay itinitiwala ko ang aking espiritu. Or, Ama, nakita ba niyo, dati ang sabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? That means, nabalik na po yung kanilang relasyon. Noon sa isang wika dito na pinaliwanag na sa atin, nahiwalay ito. Dahil sa kasalanan natin lahat, ikinarga lahat po ng kasalanan ng mundo, mula kay Adan hanggang sa kanyang paghahari, ikinarga sa Panginoon ng mga kasalanan ito. Lahat ng bigat na kanyang tiniis. Kaya parang nagkahiwalay sila. Parang sumigaw ang Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero din sa dakong dulo, sabi niya, Ama, sa iyo mga kamay, itinitiwala kong aking espiritu. Di ba? Napakagandang alamin at harapin ang kamatayan na alam mo kung saan ka pupunta. Kaya muli kong tanong, alam mo ba kung saan ka pupunta? Sakaling dumating ang malupit na kamatayan. Meron pang pangatlo. Unang po natin nakita din sa ating pag-aaral ng pang-7 wika. Ang una sa lahat ay panalangin ng pagtitiwala. Pangalawa ay panalangin ng may kapayapaan. At pangatlo ay ito'y panalangin may kapangyarihan, may otoridad. Alam niyo, sabi ng Panginoon walang sino mang makapag-aalis ng buhay ko sa akin. Sa Juan 18, ito po ang sabi, Ako ang may kapangyarihang ialay ang buhay ko at may karapatang kuning muli ito. Abay, mahirap na sabihin ng isang tao yun. Yung ialay, pwede pero yung bawiin mo. No? Pero sabi ng Panginoon, ako ang may kapangyarihang ialay mo. Ang ibig sabihin, ako nagtatakda ng kamatayan ko. At pagkatapos pwede kong kunin yan. Dahil nga, mabubuhay siya mag-uli. Diba? At sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Makita ba niyo yung pangako yun? Kahit namatay, mabubuhay na mag-uli. Sapagkat dito po sa Kalbaryo ay pinagtagumpayan niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Maliwanag sa unang Juan 3:8 at Hebreo Kapitulo sa talatang 14 na siya nagkatawang tao upang wasakin ang may-ari o may-ari sa kamatayan, ang dyablo. Kaya dito po sa Kalbaryo at sa pagkabuhay na mag-uli, nagtagumpay ang Panginoong Kristo
sa pangit na anyo ng kamatayan at makapangyarihang kamatayan. Napakaganda po ito. Ito'y panalangin may kapangyarihan. Dahil alam niya, kung ating ilalagay sa isang drama, si kamatayan ay sabik na sabik. Gusto nang patayin ng Panginoon, pero wala siyang kapangyarihan patayin ng Panginoon. Ang Panginoon nag-i-schedule kung kailan niya gusto mamatay. Kaya nga po, ang binanggit na salita sa English ay, He gave up the ghost. He gave up. Kanyang binitiwan ang espiritu. So, hindi po pwedeng alisin nino man yan. Sinabi ng Panginoon yon. At pagkatapos makikita nyo yung panalangin ng kapangyarihan yan. At may kapangyarihan ang Panginoong Jesucristo gawin yan. Namapako ang Panginoong Jesucristo, makikita po natin dito na ang lahat ng mga napapako sa krus, yung tinatawag na crucifixion, ay daw bago mamatay sa pagitan 12 to 24 hours. 12 to 24 hours. Nakabitin doon bago siya bawian ng buhay. Pero ang Panginoong Jesus, simula nung siya mabitay mapako sa krus, 6 na oras lang, namatay na siya. Kalahati lang nung 12 hours. Bakit siya namatay? Sapagkat yung nga ho siya may control sa buhay niya eh. Alam niya kung kailan niya i-release ng kanyang espiritu. Kaya makita yung kanyang kapangyarihan. At yung pong kapangyarihan nga ay sinabi ng Panginoon na sino mang sumasampalataya sa Kanya, kahit na siya ay patay, siya ay mabubuhay. Ang konteksto po ng kanyang sabihin yan, sa 1 Kapitulo 11, ay namatay si Lazaro ng 4 na araw ng nakalibing. Bika ngay mabaho na. Bigong-bigo si Marta at saka si Maria. Nang dumating ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, mabubuhay mag-uli ang kapatid mo. Sabi ni Marta, opo, alam ko po, sa pagdating ng pagkabuhay na mag-uli. So in other words, matagal pa. Pero sabi ng Panginoon, ako ang buhay. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And he that liveth and believeth in me shall never, never die. Maganda yun, no? Ako yung, kumbaga sa ating salita, ako yung may hawak na susi ng kamatayan. Kaya kong buhayin ng sino man sa gusto kong panahon. At makita niyo yung binuhay niya si Lazaro, binanggit pa niya ang pangalan, Lazaro, lumabas ka riyan. At si Lazaro ay nabuhay na mag-uli. Siguro, sinabi ng Panginoon, lumabas kayo, baka lahat ng patay mabuhay na mag-uli. Pero hindi pa panahon yun eh. Di ba? Hindi pa panahon. Pinakikita ng Panginoon dito, ang kapangyarihan niya, hindi lang siya may kontrol ng buhay niya, kundi siya ang merong karapatan na kumuha ng buhay ng tao. At makita po natin sa 9:27 ng aklat ng Hebreo, it is appointed unto man once to die. Once to die. So itinakda po yan. Pero sabi naman ni Apostol Pablo, hindi lahat tayo ay mamamatay. Sapagkat kung dumating ang Panginoon ngayon, nabuhay tayo, mabubuhay tayo magpakailanman. Ngayon, balikan po natin to. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin, Ama, sa iyo ko po itinititiwala ang aking espiritu. At nakita natin dito yung kapangyarihan. Nakita po natin dito yung Panginoong Jesus ay merong kapangyarihan na kanyang ibigay at hindi ibigay yung kanyang buhay. So maliwanag po dito ang kanyang kapangyarihan. Napakasarap magtiwala sa Panginoon. Hindi po natin alam ang bukas. Hindi po natin alam, ang laging gusto natin, sana maganda ang dumating. Sana bigyan tayo ng pagpapala. Yung sana. Alam ba niyo, ang ating kinabukasan ay hawak na ng ating Panginoon. Bago tayo dumating doon, nandun na siya. Bago tayo dumating sa ating bukas, nandun na siya. Napakatamis na pagtiwalaan ang Panginoon ito. Na pinagtiwala ang kanyang buhay, pinakamahalaga sa kanya, ipinagtiwala ang kanyang espiritu sa kanyang Ama. Paano na tayo? Pwede mo magtiwala. Yun po ang sabi ng Panginoon. Meron po siyang laging paanyaya. Kayong lahat ay inaanyayan, lahat na napapagal, lahat na nabibigat ang lubha, ay inaanyayan, lumapit sa Kanya at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yung pong problemang hindi nyo malutas, huwag ninyong buhating mag-isa. Nandiyan po ang Panginoon na may kapangyarihan kahit nasa kamatayan pa. Ang ibig ba sabihin, Pastor, hindi na ako mamatay. Sana nga. Pero hindi po iyon. Ang sinasabi ko ito
ano man ang ating harapin, humaraman tayo katulad sa pangyayaring ito na ang Panginoon ay nakaharap sa mga taong umaaglahi, kumukutya sa Kanya, pinagtatawanan siya. Pati na yung kanyang kasamang napako sa krus, kinukutya siya at inaalipusta. Di ba? So nakalagay siya sa isang napaka-negatibong audience. Meron din mga mananampalataya ron, ang kanyang nanay, nandun. At ang ilang mga taga-sunod niya, mga babae at lalaki, nandun. Pero mas marami yung humahalakhak. At ang pinakamatindi diyan ay nandun ang kamatayan naghihintay. Handa na siyang patayin. Pero sabi niya, Ama, sa iyong kamay ko rin ipinagtitiwala ang aking espiritu. Ang sarap pagtiwalaan. Wala pong mahalaga sa atin kundi ang buhay natin. Makikita po natin sa mga nagkakasunog. Minsan hindi mo na inaalintana ang buhay mo dahil inililigtas mo yung dapat iligtas. At napakatindi na nangyayari. Kung minsan masyadong ginagastos natin ang ating buhay, nakakalimutan natin ang buhay natin ay isa lang. Wala pong reserba buhay natin. At ang napakatamis at marami na akong makapagpapatotoo nito. Na ipagtiwala mo sa Panginoon, sa Diyos nakakaalam ng iyong bukas. Sa Diyos na ang gusto'y lahat mabuti sa iyo. Iniibig ka ng Diyos at napakaganda ng plano sa iyong buhay. Sa iyong pamilya, sa iyong kabuhayan, sa iyong kinabukasan. At ngayon ang hamon ko sa inyo, maging katulad tayo ng Panginoon Jesucristo. Huwag na nating hintayin tayo nandun sa bingit ng kamatayan. Kung ngayon na tayo malakas, maayos ang ating pag-iisip, ngayon pa lang, ating italagang ating buhay na katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yun ang gusto natin. Gusto bang ibigay ang buhay mo? Gusto bang isuko ang buhay mo? Gusto bang sa pagkakataong ito, ipagtiwala ang iyong buong buhay kaysa isang buhay sa mapagkakatiwala ang Diyos? Kumakatok siya sa puso mo. Pakinggan niyo muli ang huling wikang ito, pagkapitong wika. Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko o pinagtitiwala ko ang aking espiritu. Sana ganoon, kung hindi pa nakikilala ang Panginoon, tanggapin mo siya ngayon. Alam mo, mayroong isang kwento. Ito yung kwento ni Napoleon Bonaparte. Nabasa ko ito. Si Napoleon Bonaparte daw, noong mabigo siya, natalo At yung kanyang pagnanais na maging emperor of the world, malapit na, akala na, pero nabigo siya. Nakatayo siya doon sa mapa ng mundo. At itinuro yung isang point, isang lugar doon. At ang sinabi daw ni Napoleon Bonaparte, kung hindi sa lugar na ito, nalupi ko sana ang buong mundo. At siya po yung nakaturo sa isang lugar na kung tawagin Waterloo. That was the place of his defeat. Kung hindi wika dyan sa lugar na yan, nalupi ko ang buong mundo. Sasabihin ko sa inyo, marahil si Satanas ay nakatayo din yan at nakaturo sa buong mundo. Sa kanyang harapan yan, doon ang mapa ng mundo at nakaturo sa isang point. At sinasabi ni Satanas, kung hindi sa dakong ito ay akin sana ang mundo, nalupi ko ang mundo kung hindi doon sa lugar na yon. Ano lugar ang kanya itinuturo? Kalbaryo. That's the place of his defeat. Doon po siya tinalo. Doon po natupad ang kaputol noong Genesis 3:15. Nung sabihin ng Diyos kay Satanas, ang sabi niya, I will put enmity between you and the woman, between her seed and your seed. Yung seed mo, sabi niya kay Satanas, susugatan ng kanyang paa. Pero yung seed ng babaeng ito, wawasakin ng ulo mo. Ulo ng binhi mo. So that means victory. At praise the Lord, sapagkat ang Panginoon ay nagtagumpay na. Wala na pong problema hindi niya kayang lutasin. Wala nang panalangin hindi niya kayang sagutin. Wala nang kaguluhan hindi niya kayang payapain. Ito po ang ibig sabihin ng Kalbaryo. At dahil doon sa Kalbaryo, siya'y nalibing at nabuhay na mag-uli at ngayon kumakatok sa buhay mo. Kahit na sino ka,
Kahit na anong kasalanan mo, kahit anong layo mo na sa Diyos, ang kanyang biyaya ay sapat na abutin ka. Sana ngayong oras na ito, aminin mo na ikay makasalanan, nagkasala, magsisi ka ng kasalanan, humingi ka ng tawad, at buksan mo ng buong puso ang iyong kaluluwa at puso at buhay. At anyayaan mo sa Kristo nagsasabi, makinig ka at sino mo makinig ng aking tinig, at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. At hahapong kasalo niya. At ang sino mang sa kanya nagsitanggap, ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatulbagay yung sumasampalataya sa kanyang pangalan. Kung wala ka pong pag-asa, na kung mamatay ka o nung mangyari, hindi mo tiyak ang buhay na walang hanggan. Sino ka man, kumakatok siya sa puso mo. Open your heart. Receive Him to be your personal Lord, God, and Savior. At isa pa, kung may mananampalataya, nalalayo. Tingnan mo, ang pag-ibig ng Diyos, hindi na babagan. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ayaw niyang mapahama ka. Kaibigan, kung malamig ka na sa pananampalataya, nakita mo mahal ka ng Panginoon, muling mag-apoy ang iyong pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Ang iyong pag-ibig, at tingnan mo ang Kalbaryo, ang laki ng paghihirap sa iyo. Gusto niyang pagpalain ka. Gusto niyang ibusa yung dakilang pagpapala, saganang pagpapala. Pero pwede mong tanggapin yan sa pamagitan ng pagpapakumbaba at pagsisisi, paglapit, at pagbibigay ng iyong buong katawan at buhay sa Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa ng Diyos. Tayo manalangin. At kung tinatanggap mo si Jesus, manalangin ka ng ganitong panalangin. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking kasalanan ginawa, inisip, sinalita. Patawarin niyo po ako. At sa oras na ito, ay binubuksan ko po ang aking puso at ang aking buhay. Tinatanggap kita na sarili kong Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Come into my heart, Lord Jesus. Be my Savior. Salamat po sa pagliligtas mo sa akin. Salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Maraming salamat po at kung kayo napagpala ng palatuntunang ito, makipag-contact po kayo sa DZAS Far East Broadcasting Company. God bless you.